HP laptop. So, dinala lang sa atin ng customer. EliteBook. Ayan siya. EliteBook 840. So, yan yung ano niya. Bali 220 naman siya. Auto bolt. Check natin kung ano problema. Check. Power natin. Ilaw ng keyboard. So, wala pang display. Waiting. Display. 2, 3. So, may tatlong blink siya dito. Tapos, scroll. Nagbiblink din. Tatlo. 1, 2, 3. So, nagbiblink siya. So, buksan natin ngayon siya. Check natin kung anong problema. So, nagbiblink siya, walang display. Yan. Sa inyo siya, walang display. So, check natin kung bakit siya walang display. Sira ang keyboard, na-press ang BIOS. So, buksan natin siya. Try ko na. Force power natin. Force power off. So, buksan ko siya. Galing ko lang yung mga tornilyo. Pili lang. So, wala na siya dito ng ano. Tanggal siguro naglag. Bali, ito na lang meron. Tanggalin ko lang yung mga tornilyo niya. Yan, bali, natanggal ko na yung tornilyo. So, ano natin yung lock dito. May lock dito siya. Kailangan natin yung board. So, una natin gagawin, remove muna natin ang hard disk para sa testing ng memory. Kasi, check natin yung memory. May blinking siya na 3 blinks. So, just try natin sa linisin ang RAM. Yung 3 blinks eh. So, pag ganito, nagda-diagnose tayo ng ganitong ang error, kailangan na muna natin tanggalin yung hard disk niya para yung program niya hindi masira. Hindi ko siya mas tanggal. Sikutin. Base sa design, ito yung hard disk. So, kailangan natin tanggalin yung kanyang baterya. So, may lock siya. Kailangan natin siya i-unlock. Ito. Ito. Ayan. Kailangan natin kasi tanggalin ng hard disk. Ayan. Kailangan natin matanggal ang baterya. Ayan. So, kailangan natin siyang tanggal itong hard disk niya para hindi masira yung operating system pag tayo nagtitesting ng kanyang RAM. Lagi niyong gagawin niya. Ganyan lagi. First step. So, ayan. So, linisin natin siya. Para matesting natin. So, mayroon siyang ano dyan, oh. Mayroon siyang SSD na M2 type. Pwede siya. Ayan. Gamit lang tayo ng eraser. Eraser lang natin yan dito. Eraser natin. Para hindi tumulo sa board. Lang. Lagi gagamitin nyo eraser. Huwag kayo gagamit ng liha.
Kasi nakakita ako ng gumagamit ng liha. So, hindi yun sa advisable. Kasi gold po yan. Masyadong matalas ang liha. Masisira yung gold. Eraser lang, sapat na. Para malinis lang ang dust na nakakapit sa memory. Ayan, pagkatapos, balik natin siya. Tinitesting uli natin. Make sure, hindi mo kakabaliktad kasi yung isa maliit, yung isa malaki. Ayan. So, try ulit natin. So, gamit na lang tayo ng charger para sa testing. So, nalabag natin yung kanyang charger. Plug natin. And check. Power na siya. Ayan. So, makita nyo po, may display na siya. So, may guhit din siya. Ayan. Ayan. So, ayan yung display. So, ayan. Bali, may nakita tayo, may mga guhit-guhitin yung LCD. So, okay na siya. Patay na natin wala. Dahil nasa process tayo ng testing. Ito naman isa, i-erasin ulit natin siya. Gamit ulit tayo ng eraser. Siyempre, ingatan nyo, kailangan malambot lang yung eraser. Kasi may mga pyesa yan dyan sa tagiliran. No? Mga madali. So, masira. So, dribbling siya, ano po, kanina. Napapansin nyo ba? Dribbling sa keyboard at saka sa numlocks at caps lock at saka numlock. So, linisin lang natin yan. Tapos, yan. Linisin natin yung dumi. Ibalik ulit natin siya para matesting. Yan. Siyempre, angat lang natin ganyan para makita natin kung uusok. Then, maagapan natin yung tanggal ang charger. Tagulin natin ang charger. Ayan. So, mamikot na. Ayan, may guhit siya. Okay na. May display na. Ngayon, balik na natin yung kanyang ang hard disk at battery. Siyempre, of course, bunutin natin ang power. Ito. Para mamatay. Okay lang yan, bunot saksak. Kasi, wala naman na yung battery. Ito yung mahalaga, masisira kasi yung operating system natin. Kapag siya nakasaksak at pinunot niya yung power. Nabalik na natin siya. Tapos, balik natin yung battery. So, nabasa. Basa ba siya? Ay. So, medyo masakla po. Ang naging problema niya is nabasa. So, natuluan po siya. Pansin na. Ngayon ko lang siya napansin. Din basa din dito. Sa kanya. Ayan. Basa siya. Oh. Ayan. So, may tumulo po sa kanya. At ang keyboard niya ay nabasa. So, medyo masakla po yun ito. So, nabasa siya. Kailangan natin siya design. So, yun yung pagkakabasa. So, kailangan ko po siyang baklasin para sa checking. Kasi basa yung keyboard. So, kailangan natin siyang linisin. So, dapat hindi pula natin nasin siya nabuhay. Water damage pala siya. Okay. Kasi may siya, corrosion. Basa siya. Oil yung nakatapon sa kanya. Kung namang hindi sa ibabaw pumatak.
Basa po siya. So, kailangan ko talagang tanggalin ng keyboard. Para ma-quick at ma-check natin makinis. So, remove ko lang siya. Keyboard. Ito ang keyboard. Tapos ito. Tapos ito. Remove ko lang siya. Tumulong natin ang keyboard para makita natin kung nabasa. Sikutin natin kung matatanggal. Kailangan natin siya ma-check kung nabasa. Kasi mukhang nabasa eh. So, ayan. May water damage po siya. Natuluan siya ng tubig. Ayan. Ulit natin. Ayan. Water damage. Kita ba? Ayan o. Natuluan po siya ng tubig kaya siya nasira. Buti na lang, nabubuhay pa. At mukhang oil lang yung natapon. Malapit siya. Gamit lang tayo ng tissue. Tissue at alcohol. Damage. Mahabang gawaan. Mapaklasin ko ba siya o hindi? Kasi mayroong problema itong kanya. So, kung siya baklasin, linisin. So, kailangan ma-check ko rin. Kasi nabubuhay naman siya. Sayang. So, baklasin ko muna. Linisin ko. Tanggalin yung mga tornilyo. Ayan. Tanggalan natin. Ayan, kung check kung matanggal ko. So, hindi naman masyado nabasa. So, dumaan siya ay sa langis-langis lang yung tumulo. Dumaan siya sa touchpad. Ayan yung oil niya. Siguro sauce ito. May oily lang siya. Hindi naman siya namalmaan.
So, ibalik ko na. Okay pa siya. Wala naman na ng board, walang corrosion. Ano lang. Balikan lang siya. Hindi naman masyado napasok ng oil. Kunti lang yung meron ng oil. Hindi naman siya magkano na malumaan. So, check ko naman battery. Yung battery, baka ito ang tumutulong battery. Baka sira na ang battery. Check natin. Kasi minsan, pag sira na po ang battery, tumutulo po siya. So, may na-repair akong ganito sa brother na printer Yung battery pala yung salarin, tumulo. So, sira yung board. Ayan o. Baka tumutulo na. So, medyo malapot kasi yung niya So, balik ko na lang siya. Ayan. Ayan na natin. Ayan na natin siya. Tanggalin ang board. Okay naman yung board. Ayan na, ibalik ko na. So, hindi ko pala siya parang deal yata ang sinasabi ko sa kanya kanina. So, hindi po siya deal. Ano po? Hinawin ko lang. Hindi po siya deal notebook. So, deal yata yung nasabi ko kanina. Parang ngayon ko lang napansin na hindi deal itong ginagawa natin. Kundi ito ay HP EliteBook 840. So, yun, hinawin ko lang Balik ko na siya.
Yan, power na natin. Tama na kaya LCD, may guhit. Ilaw ang ating keyboard. Click ko na ito. Easy lock lang siya. Bubukas na. Kaya na lang natin magbukas. So, may tama lang ang kanyang LCD. Okay lang yan. So, naman natin sa customer kung bakit. So, ngayon ko lang naman siya nakita. Yan. Okay na. Oh, pamilya ko lang ang kanya. HD. Ito lang naman sa side na to. Ingat-ingatan lang, baka dumuplas. Tumama sa boot. Ang screw. Spark yan. Kasi buhay ang ating unit. Keyboard. Buhay ang ating unit. So, be careful. So, okay na. Inuhit lang siya. Tagal yan, pag ganyan. Napatay na hindi maayos. So, antayin lang natin. Ayan, loading na siya. So, mabasa siya. Tayo na lang natin bukas. Ayan. Okay na. So, input natin ang password. Hindi lang namin ginagawa. Parang nawala ang touchpad. Okay. So, mabagal siya, ano po? Sobrang bagal. So, kailangan natin maghintay. Ito natin. Bagal lang mag-respond. Password natin. Input natin. Ayan. So, masyadong mabagal lang ang unit. Kaya, hintay-hintay lang. Ilan bang gig nito? Ilan ang hard disk? Ilan ang RAM? Hindi natin makita kung ilan ang RAM. Kung ilang gig ang memory niya. So, wait lang natin. Mabagal. Yan. Bukas na ba? So, may go hit lang siya. Hindi ko alam kung yan ang problema niya. So, hindi lang gumagana ang sila ang touchpad. So, nabasa ang touchpad. Yung wala. Pero kita ko siya natititake. Ayan, may display na siya. So, hanggang dito na ako yung video. So, working naman siya. Yung touchpad, nag-ano lang. Medyo nagluloko. So, medyo mahaba na ating video. Ang mahalaga, napadisplay natin at natanggal natin yung blinking na 3 times blink sa numlock at saka caps lock. At ang video natin ay hindi pwede lumampas ng 30 minutes kasi hindi natin may upload sa YouTube.
So, ito, hanggang dito na ang aking video. Sana kahit paano ay nakatulong sa inyo ang ating repair na ito. Anong problema lang niya? Naging problem niya is memory. Then, may water damage siya na nakita. Maaaring yun ang naging cause. So, muli, maraming pong salamat sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video nating in-upload. Yun din, meron din tayong Facebook account. Visit nyo lang ang Workshop Pics para makita nyo pa ang ating mga pinapost doon. Ito yung aking page. Yan. PC Technical Support sa Facebook po. Ang group naman natin is Workshop Pics sa Facebook. So, maraming salamat. Bye-bye po. Happy Monday. Bye-bye.